Pero kung kayo ay elected, merong sasalo sa inyong puso. Hallelujah. Science. Alright. Alright, ito yung dalawang grupo. This side, sabi ni Brother Branham. This side. Tingnan nga natin kung saan dyan yung sa Diyos at hindi. Alright, i-distribute muna natin yung dimension. Alright, yung seventh dimension ay ang Diyos mismo. Pinakataas. Alright, next. Alright, under the altar, yan din yung, sabi natin kanina, saved. Alright, kaya pupunta siya roon. Okay, napupwesto na natin sa mga tamang lugar nila. And then, the fifth dimension, paakyat pala. Katapos ng sixth dimension, paakyat, pupunta dun sa trono ng Panginoon, meron pang mga subdivision. Right? So, yung una ay under the altar. Ang tawag dyan sa Bible ay first heaven. Alright. And then, yung angelic beings, alam niyo yung quote ni Brother Branham? Sabi niya, pababa, pag ang direksyon nyo, una nyong mabubungaran ay mga espiritu ng mga namatay na tao. Diba? At pagkatapos susunod na ni demonyo, pagkatapos si Satanas mismo, doon tayo sa taas. Diba? Pag pumunta ka rito sa under the altar, diyan pumupunta yung mga namatay na ligtas. Pataas, ang mabubungaran mo, kung ang direksyon mo ay pataas, ay mga espiritu o mga kaluluwa ng mga naligtas na tao. Meron pa ring impluensya ang mga taong naligtas sa inyong buhay. Amen. Alam niyo ba, sabi ni Brother Branham, ang panalangin ng mga namatay niyong mahal sa buhay ay may bisa pa rin hanggang ngayon. At merong mga banal na nasa ilalim ng altar, Brother Eddie, alala mo yung mga Hudyo, pinag-aralan natin, Panginoon, hanggang kailan? Nagpe-pray sila. Diba? Mga panalangin ng mga banal. At yung mga panalangin ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Yan ay dinirinig ng Panginoon. May bisa yan sa mga nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. It's the other way around. Hindi katulad ng tinuturo sa atin. Nung tayo mga Katoliko, tayong nananalangin para sa mga patay. Ang mga patay ang nananalangin sa atin. Praise the Lord. Layo talaga ng turo ng pinanggalingan natin, Talagang niloko tayo. Alright? Under the altar, and then yung susunod ay ang lugar ng mga anghel. And then yung pangatlong heaven, the third heaven, ay ang trono mismo ng Diyos, the seventh dimension. Alright. Tingnan natin ngayon yung sa lost. Please. Alright. Next. Alright. Pababa, ang iyong pupuntahan. Pag ang direksyon mo ay pababa, pupunta ka sa region of the lost. Pumunta yung fifth dimension dyan, di ba? And then, alright, ang tawag dyan sa unang yan ay, alright, ito yung, kumbaga dun sa langit, ito yung first hell. Ito yung second hell, region of the demons. Diba? Kung yung mga banal ay may impluensya sa mga taong narito, may mga multo. Ito tayo na totoo. Merong mga disembodied spirits. Sa pag-aralan natin, mga walang katawan na yari sa langit, walang theophany, pagala-gala nandyan ngayon sa tabi natin. At nakaka-impluensya sa atin. Yan minsan yung nagpapakilabot sa inyo. Nakakaramdam kayo ng kakatuwang pakiramdam. Bumubulong din yang mga yan. Nagtatanim ng takot at pagdududa at naghahanap ng damayan. Pag meron niyang kaaway nung mamatay siya, gusto niya magalit din kayo dun sa kaaway niya. Kaya tatamnan ka ng mga malisya. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan.
Pag ikaw ay nagpapa-impluwensya galing sa baba. Di ba? Yun lang naman kung nagpapa-impluwensya ka sa mga multo. Alright? Region of the lost, region of demons, mas matindi yung mga demonyo na yung susunod doon, second hell. And of course, ang kaduluduluhan ay si Satanas din mismo. Alright, tingnan natin. Saan ba dito yung mababait? Saan ba dito yung predestinated seed? So, ang impyerno ay nagsisikap na maka-impluwensya sa lahat ng mga taong nandito sa stream of life. Alright? Trying hard siya na ma-impluwensyahan yung mga may liwanag sa kaluluwa. Okay, paminsan-minsan merong nagpapa-impluwensya sa inyo. Paminsan-minsan may nakikinig. Paminsan-minsan may bumibigay. Pero kung kayo ay merong spark ng life sa inyong kaluluwa, hindi kayo mahihiyang lumapit sa altar at humingi ng tawad. Meron hanggang ngayon, nagpapagupit pa rin ng buhok. Meron hanggang ngayon, sumisingit pa rin, nagpapantalon pa rin yung mga babae. Ano yun? May impluwensya yung impyerno. Sinisikap na maimpluwensyahan ka. Alam niyo masabi ng ating propeta, kaya merong mga babaeng parang aswang ang itsura dahil sa makeup. Dahil nakita ni Barbanam, nung siya'y mapunta sa impyerno, na merong mga ganun ang itsurang babae. At sabi niya, sila ay dumadaing, pinakamasakit na daing na narinig niya ng buong buhay niya. At nakita niya, tignan niyo yung mga babae, yung mga iba-iba yung kulay ng mata. At ang sabi niya, alam ko na! Kaya merong mga babaeng nandito sa stream of life na ganong mag-aasta kasi nai-impluwensyahan nung nandito sa impyerno na ganon ang itsura. At ang sabi, kung saan mas malakas yung impluwensyang nakikita sa iyo, yun ang direksyon mo. Dahil doon nanggagaling ang iyong impluwensya. Bakit hindi ko linggo ito pinreach? Kayo ang dapat makarinig. Praise the Lord. So kahit predestinated seed, ino-impluwensyahan niya. Ito, todo bigay. Diba? Kung anong gusto nitong mga demonyo, sige sila sunod. Wala kasing nag-iingat, walang nagko-convict, walang umaawat, wala silang spark of life, wala silang predestinated seed. Siyempre, yung langit, may impluwensya rin. Diba? Ang talagang gustong impluwensya ng langit, itong mga gusto niyang mahaltak pataas ito eh. Alam niya, hinahaltak ito pababa, pero ang Diyos hindi natatakot. Walang isa man sa kanila ang mawawala. Sino mang binigay sa akin ng Ama, ay lalapit sa akin. Lahat ng binigay sa akin ng Ama, walang isa man sa kanila ang makukuha sa aking kamay. Aakyat sila. Aakyat sila. Papa-impluwensya sila sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya lang, pagbaksak ng kanyang pagpapalat, lahat, ang totoo ito, nakakasagap din yan eh. Diba? Alright, pero ganyan ang eksena natin ngayon. Praise the Lord. Ano mangyayari? Kung saan mas malakas ang impluwensya, saan ka nag-yield? Doon ka pupunta. Kaya ganyan ang mangyayari, Joey. Pumunta sila doon. Doon sila nakatalaga. Pumunta sila roon. Doon sila nagpahalta. Praise the Lord. Yan ang kwento ng ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Ay, lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi ni Barbanam, kaya may mga babaeng matimtiman, kaya may mga babaeng mahinhin, may mga babaeng nagpapahalaga sa moralidad. Kasi pag akyat ni Barbanam sa langit, remember na, ang propeta natin, pinapunta siya kapwa sa langit at saka sa impyerno. Nang mapunta siya sa langit, nakita siya ng mga babaeng mahaba ang buhok. Amen. Mga disente kung magdamit, mahaba ang damit.
talagang, kumbaga, mga binibini kung yung titignan. At ang sabi niya, kaya pala may mga babaeng ganun magdamit dito si Babo ng Lupa kasi kumukuha sila ng impluensya galing sa langit. Let's bow our heads. Ama namin, salamat sa paalala mo. Lord, salamat sa mga illustration. Salamat sa katotohanan na alam na namin dati pero tila kininis mo, Lord. Pinakintab mo para lalo naming makita ng malinaw, Lord, sa gabing ito. Naway napaalalahanan kami lahat ng biyaya mo'y sumagana nawa sa bawat isa. At Lord, naway magawa naming mag-yield sa impluensya ng kalangitan, Lord.